Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng cheese munggo cinnamon. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 20 grams, bread improver 1 teaspoon, salt 10 grams, sugar 100 grams, itlog 1 piraso, butter or margarine 75 grams, at fresh milk na 250 grams. Ilagay na natin ang gatas, asukal, asin, bread improver, yeast, suka, itlog. Haluin muna natin ito para matunaw ang asin at ang asukal. Pagkatapos ay ilagay na natin ang butter or margarine. At ang bread flour. Atin na pong paandarin ang ating mixer. Hayaan lamang po natin itong umandar hanggang po sa tuluyan na magsama-sama ang mga ingredients na ating inilagay dito. Ayan, kapag ganito na po at nagsama na sila, ay pwede na po natin kunin sa ating mixer at atin na po siyang ipadaan sa ating roller. Yan. At kung meron naman po kayong magandang mixer, yung spiral mixer po ay okay na po yun at hindi na po siya kailangan padaanin sa ating roller. Pero dahil po medyo matanda na po kasi yung aming mixer, kaya po kailangan po talaga nating ipadaan sa ating roller. Pero kung meron po kayong spiral mixer ay okay na po ito, mas maganda po yun. At saka kailangan lamang po ay yung ganito po dapat ang kanyang texture yan. Yung okay na po siya, tigit sa lahat ay medyo stretchable na po siya at yung isa na po talaga siyang dough. Kinuha na po natin ito sa ating roller at ngayon naman po ay atin na po itong hahatiin. Yan. Hatiin lamang po natin ito. Yung size nga po pala ng dough natin dito ay 250 grams. At dahil meron na po tayong dalawang dough ay atin na po itong papabilugin. Bilugin lamang po natin ito ng dahan-dahan at ilagay po natin sa ating plancha. Ayan, at eto na nga po mga ka-bakers ang ating pinabilog. Ngayon naman po ay atin po itong i-rest ng 10 minutes lamang po. I-ready naman po natin ang ating munggo na 60 grams. Yan, eto nga po ang ating munggo. At i-click nyo lang po sa baba ang link kung paano po gawin ang ating munggo paste. Dahil nandiyan lamang po yan sa baba. Pagkatapos po ng 10 minutes ay tanggalin na po natin ang plastic. At okay na po ito mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin na po itong tatanggalin sa ating plancha. At pagkatapos naman po ay atin nang kukuhanan ito at isi-shape po natin ito ng bilog. Ilalagay na natin ang ating munggo at isasara po natin ito. Ayan, at ready na nga po ito mga ka-bakers. Gawin lang po natin ang ikalawa. Ayan, so eto na nga po, no? Atin na po itong iro-rolling pin. Kukuha po tayo ng rolling pin at atin po itong ipapahaba. Habain lamang po natin. Ayan. Pagkatapos mga pahabain ay atin na po itong hihiwain. Pero yung nasa mga bandang gitna lamang po. Ayan. Pagkatapos naman po natin itong hiwain mga ka-bakers, ay maglalagay po tayo dito ng cheese. At ang total na nagamit po natin na cheese dito sa lahat po ng ating nagamit sa dalawang dough ay 20 grams po. At yan, maglalagay na mga po tayo ng ating cinnamon. Ang ating cinnamon naman po ay 2 tablespoon ng brown sugar at 1 teaspoon ng cinnamon. At atin na po itong pinarolyo at gawin lamang po natin sa dalawa. At eto na nga po siya. O di po ba napaka-cutesy? Atin na nga po itong lalagay sa ating molde na may size na 8 by 1 and 1/2 at meron pong mantika. Ready na nga po ito para atin na po itong mapahinga. Ang pahinga po nito ay 60 minutes. At after 60 minutes ay sobrang laki na nga po niya lalo. Ngayon po maglalagay po tayo dito ng egg wash para po mas maganda po siya pag naluto na. Lagyan lamang po natin ang dalawang cinnamon natin or ang dalawang cheese mango cinnamon. At napakasarap naman po talaga. Anyways, kailangan po natin lutuin mga ka-bakers. Okay, so eto na nga po mga ka-bakers, maglalagay ulit tayo ng cheese na napakasarap naman po talaga. Kung gusto niyo po itong dagdagan, ay okay na okay lamang po. At kung gusto niyo pong bawasan, ay okay lamang din po. At syempre, maglalagay po ulit tayo ng cinnamon dito na napaka-yummy naman po talaga mga ka-bakers. Natatakap na po talaga ako lalo. Kailangan na po talaga natin itong lutuin agad. Anyways, pagkatapos po lagyan ng cinnamon, ay okay na po ito para maluto.
Ang oven temperature nga po pala natin dito ay 170 sa taas, 190 sa baba at ang baking time ay 25 minutes lamang. At after 25 minutes ay luto na nga po ang ating cheese munggo cinnamon na napakasarap naman po talaga mga ka-bakers. Abay, kakain na po talaga ako nito. Ito na nga po talaga ang ating finished product. At sana po ay nagustuhan nyo rin dahil ako po, sarap na po talaga ako. Anyways, ang dami ko nga po palang nakain ito at sana po ay kayo rin po ay makatikim din po agad kayo ng ating binake. Kaya naman po, winner na winner po talaga ito pang negosyo at ano pa pong hinihintay natin mga ka-bakers, gawin nyo na din. Eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Jeremiah 31 verse 3. Napakita ko sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila, kaya patuloy ako magiging tapat sa kanila. Amen, amen, amen. Ang Panginoon na talaga ang nagsabi niyan mga ka-bakers. Mahal na mahal niya tayo, kaya wag tayong mawalan ng pag-asa at higit sa lahat ay akalain mo yun, imbis na tayo na kanyang mga nilikha ang maging tapat sa ating Panginoon. Abay, siya pa yung nagiging tapat sa atin. Kaya naman dapat wag natin itong suklian ng kasamaan, kundi tayo ay palaging manalig sa Kanya at sa abot ng ating mga kaya ay wag tayong mag-give up. Yun naman talaga. Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Uy, sobrang nakakakilig po talaga tong verse na to mga ka-bakers. Abay, ako na nga pinatutunaw sa kilig. Mahal na mahal talaga tayo ng ating Panginoon, ng ating Papa. Praise the Lord! Hanggang dito na nga lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.